So, eto na yung part 2 ng aming Hanoi Sapa Vietnam trip. So, dito, isi-chika ko lang naman sa inyo kung gaano kami ka-budgetarian na traveler, mga mi. At bakit nga ba mas pinili namin mag-Hanoi muna bago mag-Sapa? At bakit kami nagpalipas ng until 5 a.m. sa waiting area ng Noi Bai Airport kung uunahin naman namin ang Hanoi, di ba? So, eto na nga ang chika. So, lumapag kami sa Noi Bai International Airport ng 1 a.m. So, may pick up naman yung sleeper bus sa airport. Kaso, ang earliest time ng pick up time ay 7 a.m. and then ang last pick up ay 1 a.m. So, negative na tayo sa last pick up, mga mima, kasi alanganin naman na nahabulin pa natin yung last pick up na 1 a.m. At kung aantayin naman namin yung first pick up ng sleeper bus na 7 a.m., well, pwede rin naman. Kaso nga lang, 6 hours kasi ang biyahe going to Sapa, and then parang sayang yung 6 hours natin na nasa loob lang tayo ng bus. So parang hindi siya ideal kasi imagine yung 6 hours ng morning natin, pang itinerary na yun, di ba? Lalo na kung meron lang tayong limited days ng travel sa Vietnam, parang mas magandang piliin natin yung gabi or madaling araw, at least nakatipid na tayo ng accommodation, di ba? Di ba, imagine, matutulog ka lang din naman sa hotel mo ng 1 a.m. onwards, but hindi ka na lang sa sleeper bus matulog. Di ba? Tipid ka na sa accommodation, tipid ka pa sa oras. Di ba, super budgetarian talaga naming mga traveler. So that's why we decided na unahin muna yung 2 days namin sa Hanoi, and then yung remaining 5 days naman namin isasapa na lahat. And good thing din sa G8 sleeper bus, mga mima, meron silang drop-off from Sapa to Noi Bai International Airport na diretso. Kaya naman, hindi na namin kailangan pang bumalik sa Hanoi Old Quarter after namin mag-tour sa Sapa. Just like yung mga ginagawa ng karamihan, nag-Hanoi, Sapa, then back to Hanoi sila. So, ang next question is, bakit nga ba kami nagpalipas pa ng until 5 a.m. sa airport? Hanoi naman pala yung uunahin namin, di ba? At may mga nagtanong din kung wala bang Grab ng ganong oras. Meron. Actually, believe nga ako sa Grab nila dito kasi parang hindi ka pa tapos magkamot, mga mima, andyan na agad yung binook mong Grab. Mawiwindang ka talaga sa sobrang bilis ng pick up ng Grab nila dito, mga mima. Kasi sa Pilipinas, mas sanay ako na nagbubuk muna ako ng Grab bago ako maligo sa sobrang tagal. Anyway, yung room kasi na nirent namin sa Agoda is 2 p.m. pa yung check-in. So kung gusto mo mag-early check-in ng 2 a.m., syempre dapat i-book mo rin yung araw na yun. Which is, babayaran namin siya ng pang 1 whole day, pero ang magagamit lang namin is 2 a.m. to 7 a.m. like 5 hours lang. Syempre, as a budgetarian traveler, parang lugi naman tayo sa ganon. So, bakit until 7 a.m. lang yung compute ko? Kasi mga mima, yun kasi yung start ng itinerary namin. Kasi gusto namin mag-start ng mas maaga kasi marami kaming gustong puntahan, be. So, we decided to take 5 hours nap na lang muna sa waiting area sa loob ng airport. Pero noong una, alam nyo ba, mga mima, akala namin magmumukha kaming kawawa. Pero, no, maraming mga Pinoy doon, mga mina, ganun din yung diskarte. So, pagpatak ng 5 a.m., around 30 minutes din yung travel from airport going to Old Quarter. So, marami namang mga sikat naman na coffee shop and kainan na bukas na ng 7 a.m. Pero 5 a.m. pa lang, bumiyahe na kami papuntang Old Quarter kasi mag-withdraw pa kami, mga mi. And yes, hindi na kami nag-withdraw sa airport kasi walang VP Bank doon. And ayon sa chika ng online world, VP Bank lang yung walang transaction fee. And again, as a budgetarian, syempre doon na tayo sa VP Bank. Kaya ang pin namin sa Grab, mga mi, from airport is going to VP Bank ng Old Quarter. Kaso hindi umayon ang tadhana namin sa pinin namin na VP Bank kasi, mga mi, pagdating namin doon, walang laman. Pero don't worry, marami namang VP Bank sa Old Quarter. Nga lang, wala siyang katabing nearest na VP Bank kaya kailangan pa naming sumakay ulit ng Grab. So yung nilipatan namin na VP Bank, mga mima, mas okay siya kasi mas malaki yung bank niya, and then 400 meters away, may katabi siyang mas malapit na VP Bank din. So meron kayong second option in case na walang laman yung unang VP Bank. So ito yung location ng mas magandang VP Bank, mga mima, na may magkatabing dalawang VP Bank. So ipa-flash ko na lang dito, i-screenshot nyo na lang or ilalagay ko na lang sa caption. So by the way, for additional information din naman, mga mima, yung Grab app natin dito sa Pilipinas ay magagamit natin as Grab app din kapag nasa Vietnam na tayo. So kung ang plano niya rin ay sa Old Quarter na lang mag-withdraw at hindi sa airport, so might as well yung Grab app ninyo naka-payment as card para hindi na kayo magbabayad ng cash. Kasi wala nga tayong cash pa. So, sakto na rin na malapit din pala yung accommodation namin dito sa napag-withdrawhan namin na VP Bank, pero hindi pa rin namin iniwan yung mga gamit namin sa lobby. Since nakabagpak lang naman kami, okay na rin na bitbitin namin kesa i-risk namin yung pag-iwan ng gamit namin sa lobby. Wala namang magbabantay doon kasi walang reception, so baka mawala pa yung gamit namin. Well, yun na rin siguro yung advantage kapag mga naka-light pack lang kayo or mga naka-bagpack lang kayo kaysa nakamaleta.
At isa nga rin to sa pinag-isipan ko talaga mga mi na dapat magkasya yung 7 days na gamit namin sa kanya-kanyang backpack namin ni Mister. Kasi nga, base sa itinerary namin, yung first day namin sa Hanoi, yung first half noon, baka mag-ikot-ikot kami na dala-dala namin yung gamit namin. Oy, maganda tong backpack namin mga mima ha. This is a 4-in-1 backpack ng Bagsmart. Sobrang tibay mga mima, and then imagine, nagkasya yung 7 days na gamit namin sa kanya-kanyang bag. O bumili kayo mga mi ha, mura lang to, and then sobrang tibay pa nito. So, pwede nyo pang gawing couple backpack mga mi, kasi yung akin color camel, and then kay Mr. color black naman. O diba, i-check out nyo na yan. Well, anyway, di ba nga unexpectedly na iba yung first stop namin kasi nga lumipat kami ng VP Bank. Kaya ayun, binaliktad din namin yung itinerary namin. At sa sobrang budgetarian nga kasi namin mga mima, imagine mo ba naman, ginawan ko pa to ng mapa para maging walkable yung itinerary namin. Basta ginawa ko siyang dikit-dikit lang mga mima para hindi na kami mahirapan at hindi rin kami mag-grab ng mag-grab, although mura ang grab dito pero mas mura kapag naglakad, di ba? Anyway, masyado na tong mahaba, kaya sa part 3 ko na lang ichichika sa inyo yung inverted itinerary namin sa Hanoi Day 1. Kaya hanggang dito na lang muna tayo, pero at least nadala ko na kayo sa VP Bank ng Old Quarter. Kaya see you on part 3 of Jumanji Adventure in Vietnam. Bye-bye!